Ayan, magandang araw sa inyo, magandang umaga sa inyong lahat, mga solid ka-DDS at mga kababayan ko diyan sa Pilipinas. Sa mga kapwa ko OFW diyan sa ah, iba't ibang panig ng mundo ng bansa. Musta na kayo diyan? At eto, opinyon ko sa ah, relief pack ni Martin Romualdez tsaka ng asawa niya. Yung mga tulong na pinamimigay nila, nakasako pa pati mga mineral water. Okay, salamat at maganda sana maganda sana dahil tumutulong sila. Kaya lang ang tulong nila mukhang hindi bukal sa kalooban nila. Alam niyo kung bakit? Ang tubig may pangalan ni Martin Romualdez, ito ni Tambaloslos. May pangalan ng party list, Tingog Party List, yung party list ng asawa niya. At yung pati yung mga sako, yung food pack sa loob ng sako, yung sako may pangalan pa. Galing sa House Speaker, Martin Romualdez. Eto, tanong ko lang, bakit kailangan pang kung tutulong ka rin lang, Martin Romualdez, bakit kung tutulong kayong mag-asawa, bakit may mga pangalan nyo pa? Ba't kailangan pang lagyan ng pangalan nyo? Yan ba galing sa sarili nyong bulsa? Hindi ba galing din yan sa taong bayan, yung tinutulong nyo? Galing sa kaba ng bayan din yan. Sa pondo ng bayan. Bakit kailangan na lagyan nyo ng pangalan kung talagang bukal sa loob nyo ang pagtulong? Hindi bukal sa loob yan pamumulitika yan yung ginagawa nyo. Kaya tutulong kayo, may halong pamumulitika. Tignan nyo yung mga pagtumulong yung ibang politiko. Alin tulad ko, yung mga Duterte na naman. Siyempre, makikita talaga natin na yun, yung mga tulong nila, walang mga halong politika. Dahil walang mga pangalan nila, hindi nila nilalagyan ng pangalan yung mga tulong nila. Kasi sinasabi talaga nila, hindi nila pera yun ng taong bayan. Kita mo yung kahit yung mga parke dyan sa Davao. Hindi mo makikita yung mga project ng mga Duterte dyan. Hindi mo makikita yung pangalan nila. Yan ang mga tunay na politiko na walang halong pamumulitika at pagpapapogi. Yan yung mga bukal sa loob na pagtulong at pagkawang gawa. Sa inyo, mamimigay kayo, hindi naman galing sa pera nyo, tapos lalagyan nyo pa ng pangalan nyo. Anong klaseng tulong yan? Tubig, pati tubig, lagyan nyo ng pangalan nyo, Tingog Party List. Ferdinand Romualdez, Martin Romualdez. Malupit din ang mga sikmura nyo, malupit din ang kakapalan ng mga mukha nyo ba? Hindi nyo sariling pera, galing yan sa buwis ng taong bayan. Tapos ganyan. Muning, galing yan sa taong bayan, tapos
lalagyan nyo ng sarili nyong pangalan. Pondo yan ng taong bayan. Buwis ng taong bayan yan. 2 linggo na yung nananalasang bagyo, baha at landslide sa Davao. Tapos ngayon lang kayo mamimigay ng tulong. Hindi ko alam kung sa Davao yung pamimigay nyo. Ngayon lang kayo mamimigay ng tulong tapos may mga pangalan nyo pa. Tignan mo si pinsan mong si Polvoron din, si BBM. Nagpunta sa Davao, nagpa-press con, yung mga sinabi niya, hindi man lang siya pinasalamatan ni Governor doon. Hindi siya pinasalamatan ng taong bayan kasi dumating doon ilang araw nang nakakaraan, linggo na. 1 linggo na mahigit nakakaraan, 2 linggo na yata bago magpakita ron. Tapos yung mga sinasabi niya doon sa press con parang hindi pa nakakatuwa dahil parang selected pa yung bibigyan ng tulong. Bakit kailangan kung lahat ng bayan na yon na nasalanta, yun bigyan ng tulong. Hindi na yung titignan pa at hindi agad-agad ang tulong. Si Inday Sara, unang araw na nangyari yon, nandun agad. Kaya kita mo, pinasalamatan ng gobernur siya lang. Di sampal sa'yo yun dahil nandyan ka mismo, magkatabi kayo. Hindi ka man lang binanggit. Kasi nga, may kalamidad, kayong mag-asawa, nagpa-party-party sa Malacanang. Nagiinom. Si First Lady asawa mo happy. Sumasayaw tuwang-tuwa. Anong klaseng pamahalaan niyang administrasyon nyo na yan? Sa pangangampanya nyo, halos sambahin nyo yung tao para lang iboto kayo. Lahat pinangako nyo, tapos pagdating ngayon kailangan kayo ng tao, kayo nagpa-party-party kayo. Walang kwenta yung nyo, puro nakikita namin, puro pakitang tao yung ginagawa nyo. Pag tinulig sana kayo ng tao, tsaka pa lang kayo action. Yun ang totoo. Hindi kayo tulad ni PRRD noon na pagka nandyan yung kalamidad at crisis, nandun agad pupuntahan, padadalhan ng tulong. Kinabukasan o pangalawang araw, nandun agad lahat. Pati siya pumupunta. Ikaw, inuuna mo yung party-party, yung kasiyahan nyo ng mag-asawa, pamilya. Hindi nyo inuuna yung taong bayan na nagluklok sa inyo dyan. Kaya nga, sabi nga ng mga tao, huli nyo na yan. Wala nang Marcos na sisibol ulit dyan sa Malacanang. Kasi nakadalawa na kayo, hindi nyo binigyan pagpapahalaga. Imbis na tinangkilik na kayo ng pangalawa dyan, hindi nyo pa binigyan ng pagpapahalaga. Hindi nyo pa iningatan. Kaya, sabi nga, never again na talaga. Yung sabihin nyo na si Sandro Marcos, panaginip nyo na lang yun. Bata pa, bulok na rin Hindi pa man sumisikat sa politika, congressman pa lang, nabulok na agad. Kaya wala nang sisibol sa inyong Marcos dyan sa Malacanang. Huli nyo na yan. Tsaka yung Prime Minister ni pinsan mong Tambaloslos, wala na. Panaginip na lang din yan. Hindi nyo matutupad yan. Kahit siksik nyo sa
kalooban nyo yung tiyatsa na yan. Hindi kayo mananatili diyan sa pwesto. Bababa at bababa kayo diyan pagkatapos ng 2028. Baka nga hindi nyo pa abutin 2028 eh. Pagka hindi nyo inayos yung pamahalaan nyo, baka hindi pa kayo umabot ng 2028, baba na kayo dyan. Kasi napupuno na yung tao sa pakitang tao nyo. Yung salita nyo, maganda. Pero yung lumalabas, yung kinahinat na para sa taong bayan, iba. Naghihirap ang taong bayan. Kahit sinong tanungin ngayon, mga taong bayan, wala. Lalong nagmahal ang bilihin, lalong nagmahal yung ang lahat. Sabihin nyo sa survey, ganyan. Dumami ang trabaho, bumaba ang bilihin, bumagal ang inflation. Sa inyo lang yan eh. Kalokohan nyo lang. Pero wala namang katotohanan. Hindi nararamdaman ng taong bayan yun, yung mga sinasabi nyo. Kaya dalang-dala na ang taong bayan sa inyo. Mga Marcos, huli nyo na yan. Hindi na kayo buboto pa ulit ng tao dyan. Tiyak yan. Lalo na itong si Tambaloslos, makapalang mukha na ito. Biruin mo, hindi naman galing sa sarili niyang bulsa, lalagyan niya ng pangalan nilang mag-asawa, Tingog Party List. Yung Tingog Party List, asawa niya yan. Kaya, yung mga yan, wag na nating tangkilikin, mga kababayan. Wag nyo nang dagdagan wag nyo nang panatilihin yung pagpapahirap nila sa inyo. Sa bayan natin at sa kapwa natin Pilipino. Sa mga anak natin, sa mga mahal natin sa buhay. Tama na yan sila. Mga bulok na politiko yan. Walang kwentang mga politiko. Mga pansariling interest lang ang ginagawa nila. O, tignan mo si Inday Sara. Walang confidential fund. Tignan mo, tuloy-tuloy ang pagtulong sa tao. Ngayon, may mga, kita mo, tinutulungan siya ng taong bayan. May mga pakain, libre. May mga, yun ang, tsaka walang media-media. Walang mga pangalan nila na nakabalandra na tumulong sila sa tao. Kayong mga bulok na politiko, wala. Puro kayo pamumulitika. Makita lang yung pangalan nyo kahit sa mga pera ng taong bayan ginagawa nyo. Pero hindi na bulag ang taong bayan. May social media na ngayon. Lahat ng mga kabulukan nyo, mga pinagagawa nyo, alam na. Kaya hindi na kayo makakaporma ngayon. Yung mga bulok na ginagawa nyo. Kaya mga kababayan, itong mga gantong politiko, wag na tayo magpabudol ulit. Tama na. Kasi tayo ang nahihirapan. Puro sila pangako, walang nangyayari sa pangako nila. Yun lang mga solid ka-DDS, mga kababayan ko dyan. At mga kapwa OFW, saan man kayong dako ng mundo, ingat kayong lahat. Nag-iingat tayo. At yun lang, maging mapagmatsyag tayo sa mga ginagawa ng mga trapong politiko. Manindigan tayo para sa katotohanan. Huwag tayong magpadala sa mga bulok na mga sistema nito, mga bulok na mga salita na wala naman sa gawa. Yun lang. Ingat tayong lahat. Salamat.